Hello po mga ka-seniors. Welcome back po sa ating channel, Senior Citizen Power Channel. Ito po si Kabogs, ang inyong lingkod po, ang inyong ka-senior na magbibigay ng aking sariling opinion o aking sariling kaisipan. Ang ating pong topic ngayon ay saan po tayo manawagan upang bumaba na ang ating Pangulong Marcos sa kanyang katungkulan, sa kanyang opisina, upang sa gayon ay magkaroon ng pagbabago ang ating bayang Pilipinas. Milyon-milyon na po ang nananawagan na si Bongbong Marcos ay pinabababa na. Milyon-milyon na rin ang nananawagan na ang ating mga mataas na opisyal ng military ay makialam na, maging sa kapulisan, makialam na at kumampi sa taong bayan. Halos araw-araw ay may protesta o rally sa Metro Manila at nananawagan ito na si Bongbong Marcos ay mag-resign na. Ngunit ang ating pong pananawagan ay kaiba sa kanilang pananawagan. Manawagan tayo, makiusap tayo doon sa makapangyarihan sa lahat. Higit pa kay President Bongbong Marcos. Doon tayo manawagan. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa po akong nakikita na mga vloggers na nananawagan sa gusto nating gagawing pananawagan. Bagamat milyon-milyon na ang nananawagan maging sa labas ng ating bansa na pinagre-resign si President Bongbong Marcos. Ngunit alam naman natin ang isang taong gumagamit ng bawal na gamot ay walang mabuting pag-iisip. Nakikita na natin ang talamak, sobra, napakalawak na sasamantala sa ating taong bayan. Napakalawak ang korupsyon sa ating bansa. Bagamat ang korupsyon sa Pilipinas ay napakatagal na. Ito'y panahon pa ng Marcos Sr. At ito'y tuloy-tuloy na lumalaganap. Tuloy-tuloy sa mga nangyayari ang korupsyon maging kay Cory Aquino, kay President Fidel Ramos, kay Joseph Estrada, kay Gloria Arroyo, kay Noynoy Aquino, maging sa ating Presidenteng Duterte. At ngayon lang talaga ito nangyari na sobra na laganap talaga. Sobra talaga, parang ginawa tayong mga estupido na mga Pilipino. Parang ginagawa tayong tanga na hindi natin maramdaman, na hindi natin maintindihan ang lawak ng korupsyon sa buong Pilipinas. Ito ay dahil sa ang ating presidente ay walang matinong pag-iisip. Sa kanyang ginawa, pag-upo pa lang niya ang kanyang numero 1 executive order, tinanggal niya kaagad ang Presidential Anti-Corruption Authority. Pinasarado niya kaagad.
dahil ito ay preparasyon sa malaki at malawak na korupsyon sa kanyang gobyerno ni President Marcos. Ngayon po, ano po ba ang ating panawagan? Tinatawagan ko ang mga religious leaders, mga kaparian, mga pastor, mga imam, mga ministro, ano man ang iyong reliyon. Nananawagan po ako sa inyo na magkaisa tayo, magtayo tayo ng isang panawagan sa ating Panginoon Diyos. Magkaisa tayo, mag-ano tayo ng isang panahon, isang petsa, oras, at sabay-sabay tayong manawagan sa Panginoong Diyos. Wala pa akong nakitang mga vloggers na nagsuggest o nagbigay ng ganitong panukala na manawagan tayong lahat sa Ama, sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po tayo mananawagan sa mga rebolto, sa mga santo, kay Santa Maria, kay San Pedro, kay Santo Niño, sa Itim Nazareno, at sa iba-iba pang mga Diyos-Diyusan. Doon tayo manawagan sa tinatawagan at pinapanalanginan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang Ama. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, dumating din sa kanya ang pagsubok sa kanyang buhay. Mabigat na pagsubok. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Na luhod po siya, lumuhod po siya at tumingala sa langit at nanawagan sa kanyang Ama. Ang Diyos ng Panginoong Hesukristo ay ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Doon tayo mananawagan. At sa ating panawagan, ipinagpauna ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo na kung may hihilingin tayo sa Amang Diyos, sa kanyang Ama, ipanawagan natin ito, ipanalangin ito sa kanyang anuman ang ating hilingin sa Panginoon Diyos, atin pong ipanalangin, ipanawagan sa kanyang pangalan. In Jesus Christ's name, upang ito'y epektibo. Kung marami ang nananawagan, marami ang nalanalangin, mas mapakinggan tayo ng Panginoon Diyos. Kaya, inaanyayahan ko ang mga senior citizen, maging hindi po kayo senior citizen. Mag-comment po kayo rito, mag-suggest kayo ng oras at ng petsa sa sabay-sabay nating ipanawagan sa Panginoon Diyos ang ating kahilingan na sana ipagkaloob niya ang lunas ng sulirain ng ating bansa, na sana makialam na po ang Panginoon Diyos sa ating suliranin sa bansang ito. Ipanawagan natin, ipagkaloob ang pagbabago, ipagkaloob ang kapayapaan sa pamagitan ng mapayapang papalit ng gobyerno. Panawagan natin na sana makonsensya na ang mga taong tinutukoy natin na siyang may kapangyarihan na magbago ang ating bansang ito.
Salamat po sa inyong pakikinig. Kayo pong mga religious leader. Wala akong nakita nagbablog sa inyo na nanawagan na manalangin tayo. Ipanawagan natin sa Panginoon Diyos na pakialaman niya, pagkaloob niya ang lunas ng suliranin ng bansang Pilipinas. Please subscribe, i-likes po ninyo at mag-comment po kayo dito. Ipanawagan natin, tayong mga senior citizen, hindi na tayo pwede sa mga physical na bagay. Ang ating magagawa ay manalangin, magbigay ng moral support sa ating kabataan, sa ating mga anak at mga apo, dahil para sa kanila ito. Tayong mga senior ay patapos na. Kaya, bago man tayo lumisan sa buhay na ito, mag-iwan tayo ng legacy na kahit tayo may edad na, may matanda na tayo, nakapagbigay pa rin tayo ng moral support sa ikabubuti ng ating bansa. Sa susunod po ay babasahin ko yung mga comments ninyo, your suggestion, kung anong petsa ang ating gagawing panalangin, panawagan sa Panginoon Diyos, prayer. Lahat tayo, ano man ang iyong religion, sa isang Diyos tayo tumawag. Lahat ng Kristiyano, lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo, tumulong tayo, ipakalat natin ito, sabihin natin sa mga, maging hindi sa senior citizen, kasi yan ang pinaka-effective. Manawagan tayo sa Panginoon Diyos. Luluhod tayong lahat. Kung ibig nyo, ang iba pwedeng tumayo at yumuko sa ulo. Sa araw na yan at oras na yan, ipanalangin natin sa Panginoon Diyos na antigin na sana ang mga taong nasa kapangyarihan, ibigay ang kapayapaan at pagbabago ng ating bansa. Sa susunod po, ang aking bidyong tatalakayin ay tungkol po kung paanong mabuhay pa ng mas matagal. Kung paanong makaiwas sa maintenance, medical maintenance. Kasi po, sa aking pag-aaral, sa siyensya, ang edad ng tao ay dapat 120 years ang edad ng tao. At marami na ngayon nakakaabot ng gayon. Ang iba nga umabot pa ng 200, 300, 400. So sa gayong kalagayan na umaabot pala ng ganun ang edad ng tao, 120 years dapat. Ako ngayon 72 years na, kalahati pa lang ang aking inabot. So I am preparing myself to live to 120 years. I will share to you my secret of living healthy and active. Ito po si Kabogs. Maraming salamat po. Please like and share and subscribe po. Thank you. Salamat po.